Hi mga kaswisi! So nagbabalik po ako ulit sa aking YouTube channel. Ayan, so nandito na naman tayo sa ating episode for today. Ayan, so bago ang lahat mga kaswisi, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, so please hit like and subscribe and click the notification bell para maging updated po tayo sa aking mga videos for today. Ayan. So nakikita nyo, nandito tayo sa rooftop ngayon, no? Kasi gagawa tayo ng ating episode for today in regards sa ating topic ngayon, no? So, bago ang lahat mga kaswisi ay nagpapasalamat ako sa mga tumangkilik sa aking mga videos at nagkaroon kayo ng tips and ideas pa rin, mga kaswisi, about sa ating mga episodes. Yan. Kasi lahat naman yun ay based yun sa aking experience. Ayan. So, ang pag-uusapan natin ngayon mga kaswisi, kung ano nga ba ang trabaho ng isang information clerk, no? Kung saan, merong nag-message kasi. So, makikita nyo sa screen, no? Mga kaswisi. So, shout out nga pala sa iyo, no? Dahil sa iyo ay nagkaroon na naman tayo ng content, no? Ayan. So, mga kaswisi, ang lahat ng sasabihin ko dito ay based yun sa experience ko, no? Kasi before ko sagutin to kung ano nga ba ang trabaho ng isang information clerk, no? Kasi ang information clerk at customer service ay very related sa isa't isa, no? So meron naman na pagkakaiba ng konti, pero ganun pa rin. In regards sa customer service, ganyan. Kung ano yung kailangan ng ating mga customers, client, visitors, ganyan. Yun. So mga kaswisi, no? So ano nga ba ang definition ng information clerk, no? So makikita nyo sa screen, no? Mga kaswisi. So si information clerk ay isang marami siyang tawag mga kaswisi. So isa siyang clerk specialist, office assistant, yan, greeters, yun, front desk, receptionist, yun. So, itong mga ibang other terms na binanggit ko dito, kasi it depende kasi yan sa posisyon na kung saan ka, kung saang nature ng trabaho ka naka-assign, no? So, saan natin makikita tong ganitong klase ng trabaho bilang isang information clerk, no? So, makikita natin sa hotel, yan, sa corporate building, sa mga malls, sa mga other big establishments, gaya ng car dealer, ganyan. Yun mga kaswisi. Kasi may kopya ako Kaya medyo na ano siya. So, kailangan ko lang ayusin para medyo kailangan natin na elaborate itong episode natin na to, no? So, meron din naman residential buildings, no? Yun. So, dito mga kaswisi, makikita nyo sa screen, no? Yung duties and responsibilities na meron ng isang information clerk, no? Ayan, so mababasa nyo naman, no? So, in case lang i-stop nyo lang, then basahin nyo ng mabuti. Kasi kung ito naman ang posisyon na iyong in-applyan, then kailangan mo talaga tong malaman mga kaswisi. Yan. So, itong mga binanggit ko, gaya ng mga hotels, mga corporate building, mga malls, yung mga residential buildings, ganyan, and other big establishments, gaya ng mga car dealers, ganyan. Ang lahat ng ito mga kaswisi, magagawa sila ng reports, no? Yun. Pag sinabing reports mga kaswisi, so at ito isa na to, no? Number 1 is yung maintenance, no? Tapos yung maintenance niya is monthly. Meron pa nga everyday. So depende, no, mga kaswisi. Yung mga tao na in and out, no? 'Di ba napapansin naman natin kapag pupunta tayo sa isang building, kailangan natin mag-log in, no? Para pumunta tayo, bago tayo pumunta doon sa kung saan floor siya. So magla-log in tayo kung ano oras tayo dumating, ganyan. Tapos kung ano oras din tayo lalabas. So kailangan kasing gawin yun para ma-monitor yung in and out ng bawat tao na pumapasok at lumalabas dun sa building na yun.
or either mismo dun sa office kung saan tayo pupunta, or ano ba nang sadya natin dun sa mga ganong ano, no? Tapos tumatanggap tayo ng syempre kapag maintenance mga kaswisi, kailangan yung flow ng tao ganyan, tapos yung building ganyan, kung may problema, halimbawa merong nagko-complain na tumutuloy yung ano, syempre itatawag nila sa iyo. Syempre bilang ikaw ay information clerk, so kailangan mo i-report sa sa mas nakakataas sa iyo na, oh sir, oh ma'am, may problema ganito ganyan. So kailangan mong i-report yun para sila na bahalang mag-assist nun or iayusin kung naman ang mga dapat ayusin, no? So next mga kaswisi, no, itong tinatawag nating claim bills. So ano ba tong mga claim bills na to, no? So gaya ng mga utilities, yun nga, yung Maynilad, yung internet, tapos yung kuryente, yan, Meralco, ganyan. And personal mail, no, yung mga dumarating na sulat galing sa mga, ewan ko kung saan galing. Basta pag may dumating na letter o sulat sa building ninyo, so ikaw magre-receive nun. Tapos ikaw maglalagay sa mga cubicle. Kung ikaw ay nasa residential mga kaswisi, o kahit sa corporate, hindi mo na kailangan umakyat, no, sa ano na to, sa building kung saan, or sa floors kung saan saan nakatira yung may-ari nun. Hindi mo na kailangan gawin yun kasi ilalagay mo lang naman yung mga sulat. May mga cubicle naman, may mga numbers naman kung anong floor, ganyan. Katulad na lang halimbawa 1A, ganyan. So first floor yon, tapos letter A, ganyan. May ganon, no? So malalaman mo naman yan pag nandun ka na, no? Kasi i-orient ka naman. Yun. Siyempre, kung ano man ang dumating na sulat o kahit ano pa man yan, kailangan mong i-receive yun, then ikaw nang bahala maglagay, no? Yun. So next mga kaswisi, no, yung mga orders, no? So ano ba yung meron sa mga orders na to? Halimbawa, ang may-ari ng bahay, yung mga residente doon, kung sino man ang mga nakatira doon, nag-order sa Shopee, Lazada. Tapos kung merong package galing sa ibang bansa, ganyan, or merong deliver na kahit ano man yan, kahit pagkain pa yan. So ang gagawin mo lang dito is tatawagin mo yung may-ari. Tatawagin mo kasi meron namang phone yun tatawagan mo sila, sasagutin nila, o sasabihin mo lang na good morning ma'am, good morning sir, ganyan. Good afternoon ma'am, good afternoon sir. Good evening ma'am, good evening sir, ganoon. Tapos meron po kayong deliver dito, paki-claim na lang. Mga ganon ba? Yun. So nanaig pa rin ang ating customer service dito mga kaswisi. Kaya yun. Siyempre kahit na ano man ang niya, posisyon niya, kapag ikaw ay nandoon ka sa niya, sa building na yon, kailangan mong gawin yung mga ganong klase ng trabaho, no? Kailangan mo lang mag-receive talaga. Yun. So next mga kaswisi, no, yung mag-a-answer ka ng calls, no? Halimbawa, yun nga, gaya ng nabanggit ko, kung may problema sa leakage, ganyan, so itatawag nila sa'yo, ganyan, para i-report mo dun sa nagmamanage. Yun, para malaman nila, then titignan, tapos aayusin, ganun. So titignan nila yun. Tapos kung merong customer inquiry, mga kaswisi, halimbawa, saan ba nakatira si ganito, ito yung niya. O, syempre, tuturo mo. Pero bago yun, syempre, magla-login. Mahalaga yun, mag-login. Tapos, kahit na may CCTV, mga kaswisi, so gawin mo lang yung trabaho mo na kailangan every tao na papasok at lalabas, kailangan nila mag-login, no? Yun. So, ano man ang inquiries, mga kaswisi, ganun talaga yung trabaho mo. Yun. So dito mga kaswisi, i-elaborate natin, no? I-elaborate natin kung ano man ang meron sa mga sa mga establishments kung saan merong information clerk, no, mga kaswisi. Sandali lang Ayan, kasi ayan ko pa to. Yan.
So dito mga kaswisi, no, sa hotel na binanggit ko kanina, kasi sa hotel meron naman reception doon, receptionist, ganyan. Kung saan alimbawa, gusto mong mag-check-in sa ganito, kahit hindi ka nakabook, walk-in ka, so tatanggapin ka nila, ganyan. So sila na magbibigay sa iyo ng assistance kung naman ang kailangan mo, at yung mga protocols na meron sila, no. Yun. Siyempre, ganun din, no, same procedure, mag-monitor in and out ng mga tao na pasok at lalabas dun sa hotel na yon, no. Tapos sasagot siya ng tawag, ganyan, kung mag-i-inquire kung may slot ba or mayroon bang bakante dun sa mga hotels na gusto nilang puntahan, ganun. So ikaw yung sasagot. Syempre may monitor naman doon, so makikita naman yun mga kaswisi. Kaya yun, syempre dito mga kaswisi, kailangan mag smile and greet ka pa rin, no. Yun, kasi kasama kasi yun. Hindi talaga siya nawawala, no. Yun nga. Syempre kapag sa hotel ka mga kaswisi, kahit na ano man ang posisyon mo doon, pagdating sa ganitong klase ng trabaho bilang information clerk mga kaswisi, kailangan mong tumanggap ng complaint, no. Halimbawa, nag-complain yung customer or yung client gawa ng walang shampoo, walang toothpaste, hindi napalitan yung bedsheet namin, mga ganun ba. So kailangan mong gawin yun, i-report mo pa rin yun. Kailangan mong tanggapin yung ano man ang complaint nila mga kaswisi. Kaya yun, sa residential building, no mga kaswisi, bilang information clerk, no, so kailangan mong mag-receive ng mails and bills, no. Tapos ikaw yung magpo-post kung meron pa meeting ang isang homeowners, mga ganon. Isa ka sa mga tutulong na i-inform yung mga nakatira doon na merong meeting, ganyan, merong assembly, ganon. So isa ka doon. Tapos ikaw pa rin magmo-monitor ng in and out ng mga tao na pumapasok at lumalabas ng building, kahit na family, friends, helpers and drivers. Yun, kasi bilang information clerk, no, so kailangan alam mo, monitor mo, alam mo yung mga tao, kabisado mo yung mga tao. Yun, syempre pag may bago nga naman na tao sa paningin mo, syempre tatanungin mo sino ka, saan ka, ano kailangan mo, mga ganun. Yun, kasi iniiwasan mo rito ang magkaroon ng problema, lalo na pagdating sa mga nakawan, sunugan, mga ganun. So pag residential talagang ano yan, kahit sa village ganun din yun. May iikot na tao sa mga village, titignan kung ano yung mga meron, kung okay ba, ganyan. Kasi gusto doon ang ganitong kasing trabaho para maging peaceful, yun, security na rin at the same time. Kaya yun, syempre nandun na rin yung maintenance check-up, no. So ano ba to, no, bilang information clerk mga kaswisi, kung ina-allowed ka na mag-ikot-ikot ng iyong employer, ganyan, o your boss, ganun. So no choice ka kundi iikot. Hindi naman din pwedeng nakaupo ka lang, unless kung kakain ka, ganyan, syempre may papalit naman sa'yo, or either ikaw lang, ganyan. So depende, no. Kung kakain ka, pwede naman din nun. Kung magto-toilet ka, kung may toilet sa gilid mo or sa ano, okay lang naman yun, kasi natural lang naman sa tao yun. Kaya yun, so okay lang din. Ang malaga, hindi mo ang tawag dito, hindi mo maantabayanan yung mga meron dun sa loob ng building, no. So same lang din, no, sa commercial building mga kaswisi, no. So magre-receive ka rin naman ng mails and bills, no. Syempre pag sinabing commercial, may mga opisina yan, meron mga dental clinic halimbawa, ganyan, merong mga call centers, ganon. Meron din mga insurance, mga ano, dun din sila papasok, kasi nga nangungupahan sila dun sa building na yun, no. So bilang information clerk mga kaswisi, so kailangan mong gawin ito, na mag-receive, tapos tumanggap ng visitors, customer inquiries, ganyan. Kung kahit na sabihin natin may nakapaskil kung ano yung mga floors, kung alam na nila, ganyan, syempre dadaan pa rin naman sila sa iyo, ganon, no.
syempre kailangan nila mag-login, no? Gaya ng mga nababanggit ko. So same procedure lang din. Kaya yun. So sa car dealers mga kaswisi, kung ikaw ay may sasakyan, no, tapos gusto mong ipaayos, so syempre bago ka nga naman pumunta sa magpapabook ka muna, bago ka pumunta sa dealer, kung anong sasakyan, kung anong brand na sasakyan ang binili mo, so syempre mag-i-inquire sila sa iyo, no? Mag-i-inquire sila sa iyo kung kailan ang available, kung anong oras, ganun. Tapos syempre bilang information clerk mga kaswisi, so kailangan mo tumanggap nun yung mga ganong klase ng tawag, no? Tapos yung syempre pag alam mong VIP yung customer na yon, syempre as usual may good treatment din naman yun, so iba naman yun, no? Tapos syempre kapag may dumating doon, nag-walk-in yung isang kliyente na gusto ipaayos yung sasakyan niya, so ikaw ang magsiset nun kung pang ilang number ba siya, ganyan, ganon, para maset ng para pag tinawag na siya ng service advisor, then i-entertain na siya, ganoon. Tapos ikaw din nakakatanggap ka rin ng mga complaints, no, galing sa mga customers o client na to, no. Hindi talaga maiwasan yun. Kaya yun, no. Ito yung panghuli, no, yung mga nasa malls, no. So dito ako galing mga kaswisi, sa mall, no. So anong mga meron dito sa malls mga kaswisi? Mag-accept ng bills payment, syempre. Halimbawa, ka na, lagpas ka na sa due date, di ba? Syempre pupunta ka na ng Pero kung alam mo mag-due date na, syempre pupunta ka sa mall. Yun lang naman yung pwedeng tumanggap ng mga ganitong klase, mga bills payment, gaya ng ano pa ba? Maynila, ganyan, Meralco, at saka internet, ganun. Tapos yung customer inquiries, halimbawa kung Sunfloor yung ganitong brand, Sunfloor ba yung ganitong boutique, ganyan. So yun, syempre sa customer service mga kaswisi, sa malls, no, tumatanggap din sila ng mga customer complaint, no, customer recommendation, ganon. So tumatanggap sila niyan, yun. Tapos kung makakita rin kayo ng mga gift wrapping, ganyan. Halimbawa kung gusto niyo magpag-gift wrapping, is libre naman, no? Pero syempre bilang information clerk mga kaswisi, ituturo mo naman yun kung saan yung gift wrapping, ganyan, kung saan yung yun. Kasi ang alam ko nasa labas lang yun siya Tapos tumatanggap ng tawag, ganyan. Yun, so meron mga loads yan. Kasi alam ko sa information counter meron naman load, no? Yung mga nagmamadaling customer gusto mag-load, hindi napapasok sa department store, ganyan, o sa supermarket para lang mag-load. So meron na siya, no? So yun. Tapos higit sa lahat dito yung foreign exchange mga kaswisi. Yun, so ano man ang kailangan natin, kasi ibibigay nila yan, depende sa kailangan mo, no? Kung gusto mo magpapalit ng dollars to pesos, ganyan, so meron tayo nun, which is foreign exchange. Yan, so I hope na nagkaroon kayo ng tips and ideas dito mga kaswisi about sa ating episode for today. Ayan, so maraming salamat po, lalo na dito sa nag-message sa atin, no? Ayan, so shout out nga pala sa iyo. Ayan, so maraming salamat mga kaswisi. Hanggang dito na lang ako. Bye!